Ilang Buena oras mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Kung kailan katatapos lang ng Pasko, ilang residente sa Sampaloc, Maynila naabo ang mga bahay sa sunog. Ang dahilan daw, katol. Trahedya sa pagsalubong ng Pasko, ride sa isang peryahan sa Pangasinan, biglang nahati sa gitna. Ang dahilan, patuloy na iniimbestigahan. Isa pang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure nagbitiw sa pwesto. Pagkatapos nito, ICI, bubuwagin na nga ba? Matapos ang isang buwang walang paramdam, Senador Bato de la Rosa nag-post ng Christmas greeting sa social media. At pelikulang Manila's Finest patuloy na pinipilahan sa Metro Manila Film Festival. Alamin kung saang mga sinehan ito mapapanood. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang doing my guide. Ang buting utang, kumikita. Sa mga utang, kita. mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao? Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mismong araw ng Pasko, pinatay ang isang dating kapitan ng barangay sa Ilocos Sur, ang suspect, sarili niyang kapatid. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makanta. Sa madugong Pasko naawi ang alitan ng dalawang magkapatid sa Ilocos Sur. Pasado alas 9 nitong December 25, nang makatanggap ng report ang Bantay Municipal Police Station tungkol sa insidente ng pamamaril sa Barangay Sagnip, Bayan ng Bantay. Ang biktima, kinilala sa alias na Ben, 46 anyos, at dating barangay kapitan ng lugar. Habang ang sospek na nakababatang kapatid naman ng biktima, ang incumbent barangay captain na si alias Leo. Ayon sa investigasyon, sakay ng kurong-kurong tricycle ang biktima at isa pang kasama nang mapadaan sila sa tirahan ng sospek. Bagaman abala sa pagluluto, nilapitan ni Leo ang kapatid bitbit ang isang kalibre 45 na baril. Nagpalitan sila ng mainit na salita hanggang sa pinaputukan na ng sospek ang kapatid. Itinakbo sa ospital si Ben pero dead on arrival na. Makalipas ang mahigit isang oras, voluntaryo namang sumuko sa mga pulis ang sospek bitbit ang kanyang baril. Old grudge ang tinitignan ngayong motibo ng mga pulis. Paalala ng otoridad ngayong holiday season, maging alerto sa paligid at agad tumawag sa mga pulis sakaling may banta sa seguridad. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Isang dosena ang sugatan matapos bumigay ang isang carnival ride sa Pangasinan. Habang sa Maynila, 10 pamilya ang apektado ng sumiklab na sunog. Magbabalita si Hannibal Talete. Pinanonood ng mga dumayo sa peryahang ito ang isang ride nang bigla na lang itong bumagsak. Nangyari ito sa plaza ng San Jacinto sa Pangasinan noong bisperas ng Pasko. Base sa investigasyon, nahiwa sa gitna ang tinatawag na Vikings Ride. Isang dosenang sakay ang nasugatan. Na maayos na raw ang lagay. Pansamantalang tinigil ang operasyon ng peryahan habang patuloy ang investigasyon sa nangyari. Ginising nang nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 582, Sampaloc, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kanina. May mga gumamit ng fire extinguisher at balde-balde ng tubig para apulahin ang sunog. Pero hindi kinaya. Ayon sa isang residente, natutulog sila mag-anak nang sumiklab ang sunog. Tapos may sumisigaw na lang po na tinatawag yung pangalan ko, tapos yung may sunog daw po, may sunog. Yung pagbabaho namin, hindi na kami makalabas kasi po nahaharang na kami ng apoy. Kaya ang ginawa namin, yung planggana ho, tinakbok sa ulo ho ng mga bata para nilabas. Inulak ko na lang ho, kahit sumubsub sila, bahala na kahit kung anong mangyari. Walang naisalbang gamit ang kanilang pamilya. Ang kailangan lang ho namin yung kahit konting tulong lang ho sa bukal na puso, yun na po. Kasi lahat naman tayo nangangailangan eh. Naapula ang sunog matapos ang halos isang oras. 5 bahay ang naabo at 10 pamilya apektado. Sa labas po makikita natin na more on concrete siya.
Pero pagpasok mo po sa loob ay light materials yung gitna. Tapos titingnan po natin yung daanan, isang tao lang po ang kasya papunta sa loob. Kaya yung mga kasamahan po natin mga fireman ay doon sa bubong dumadaan. Napabayaang katol ang tinitingnang anggulo ng BFP. Nakausap po namin yung isa doon sa mga nakatira sa loob. Kasi may kuryente naman sila. Ngayon, according sa kanya, na may sinisindan silang katol. Pero i-investigate pa natin yan on further. Kapatid, para sa 1PH, ako si Hannibal Talete, News 5. Matapos ang higit isang buwang pagiging absent sa Senado, bumati ng Merry Christmas si Senator Bato de la Rosa sa mga Pilipino online. Sa kanyang Facebook page, nagpost ng isang simpleng Christmas card ang senador. Hiling niya sa kanyang caption, sana raw ay ligtas, masaya at makabuluhan ng holiday season ng bawat Pilipino. November 8 nang isiwalat ni Ombudsman Boyeng Remulla na may arrest warrant na umano ang International Criminal Court laban kay Bato. Simula niyan, hindi na mahagilap ang senador sa mga sesyon kabilang ang budget deliberations ng BICAM. Sumangguni na rin daw ang DILG sa ilang lokal na pamahalaan sa bansa para malaman kung saan posibleng namamalagi ang senador. Pinakamalaking Christmas scam, ganyan tinawag ng Makabayan Block ang nabigo umanong pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa may makukulong na big fish na sangkot sa flood control project anomalies bago ang Pasko. Ayon sa grupo, lumampas na ang itinakdang deadline pero wala pa ring naaresto ni isang big fish. At sa puntong po ito, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Ay, magandang tanghali sa inyo, Angela, at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Kong, December 26 na nga, lumampas na ang Pasko at ayon po sa inyo, wala pang nakukulong na big fish. Sino po ba para sa inyo ang mga big fish na dapat unang managot sa isyong ito? Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo, si Presidenteng BBM, ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials like the former Executive Secretary Bersamin, former DBM Secretary Pangandaman, former DPWH Secretary Manny Bonoan, among others. No? Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Dahil ang mga ito, in the end, sila ang pinaka-responsable dun sa budget. No? Yung not just the 2025 budget, mula pa nung 2023. No? So, pag sinabi nating big fish, yan ang ibig natin sabihin. At yan ang ina-expect ng publiko. Ngunit, nakita natin, tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Okay, may mga nabanggit po kayong pangalan. Number one, si former DPWH Secretary Manny Bonoan, na ngayon po ay hanggang wala pa po ngayon dito sa bansa natin, since he left kasama po yung kanyang asawa. Ang sabi po, December 17, babalik, pero December 26, wala pa rin po tayong balita sa kanya. Number 2 and number 3, si Secretary Pangandaman and Executive Secretary Lucas Bersamin, ay wala din po silang mga naging follow-up na mga investigation. Wala pong follow-up sa ICI kung sila po ba ay inimbestigahan after the resignation. And until now, wala rin naman po silang mga kaso na sinasampa sa kanila. Your thoughts on that po? Why do you think galing sa mismong gabinete ng Pangulo ay wala naman po nangyayari sa kanila? Well, precisely yan nga ang nangyari. Mula nang tumuro na sa Malacanang mismo, yung mga aligasyon ng mga susing players dito, unang-una the star whistleblower, si DPWH Yusek Bernardo. Siyang nagbanggit ng mga pangalan na yan. Tapos dagdag pa natin yung statements ni Zaldico, bagaman wala siya sa bansa. Pero nevertheless, yung sinabi ng dalawa, nagmamatch. Binanggit niya si Bersamin, binanggit ang iba pa. Pero yun na nga, mula nung tumuro doon at
pareho sila, by the way, yung dalawang yan, parehong sinasabi na nagbigay sila ng kickback sa Pangulo mismo. No? Mula nang lumabas yon ay yung Blue Ribbon Committee mukhang tumigil na ng kanilang mga investigasyon sa Senate. Yung House maaga pa lang ay tinigil na nila yung infracom hearings nila. No? Ito namang ICI, walang action as far as we know, walang action na ginawa. Even though kami mismo, ako at ang ilang makabayan reps ay nagpunta sa ICI para hilingin nga na imbestigahan ang mga ito. At ang ombudsman din, no, ay tila walang interes. No? Bagaman hindi pa talaga nasasagot yung tanong, ba't nga ba talaga sinibak ang mga ito? Malinaw na hindi naman sila nag-resign, kundi sinibak sila. At hindi maipaliwanag or wala tayong paliwanag na naririnig even though nababanggit paulit-ulit ang pangalan nila na involved dito sa, well, in the end, yung malaking plunder scheme sa pondo ng DPWH. Well, una na nga pong sinabi, even before pa December 15 ni Pangulong Bongbong Marcos, that they're looking into the evidence properly to make sure na pagdating po sa pagsasampa ng kaso ay hindi po ang ending ay katulad ng mga nangyayari before na nakukulong pero pagkatapos naman po ay napapakawalan at yung iba nakakakandidato pa bilang mga government officials. Your thoughts on that po? Do you think ganun ba talaga dapat ang ating gawin, yung ating justice system ay meron talagang pagkabagal at this point? Well, tama lang naman yan. Doon sa mga kakasuhan, ay dapat talaga merong solid na ebidensya. So, nangangailangan talaga ng malaking trabaho para matipon yung sapat na ebidensya. So, that goes without saying. Yun ang trabaho ng prosecutors, ng ombudsman, whatever, no? Pero ang nire-raise natin dito ay sino yung mga hindi iniimbestigahan, no? Sino yung mga essentially pinagtatakpan dito o pinoprotektahan, no? So who are they not looking at? At yun nga, malinaw, yung mga pinakamalaking isda ang hindi natin nakikita dito. So kung hindi ito ilalantad at tututulan, lalo na ng publiko, magiging conclusion nito, meron lang mga selected na targets na kakasuhan. Pwedeng merong, sabi nila, meron daw senador, meron daw mga kongresista. Definitely merong ilang contractors, no? Tapos some lower level DPWH officials. Pero I don't think ito yung ine-expect ng mamamayan na malalaking isda. Yeah. No? Dahil alam din naman nila na in the end, hindi ito yung mga may final say sa budget, both sa approval nito sa Kongreso at saka doon sa implementation ng budget or yung pag-award ng mga contracts, pag-implement ng mga projects. Dahil yan yung cycle na kinakailangan para magkaroon ng kickbacks. So sa tingin niyo po ba itong si Sara Diskaya na ngayon ay nakakulong po sa Cebu, no, sa Lapu-Lapu, Cebu, ay hindi po siya yung big fish? Well, she's one of the big players dito sa conspiracy, sa iskema ng pag-plunder sa DPWH funds. For sure, isa siya sa mga malaking players, pero hindi siya ang pangunahin. Hindi mo masasabing siya ang mastermind, di ba? Merong mga mas makapangyarihan, essentially yung mga politiko, di ba? Na pangunahing nakikinabang sa ginagawa nila. No? So, ano ba ang role ni Diskaya? Essentially, consolidator. Siya yung nagko-corner ng maraming mga proyekto para makapagbigay ng malaking
uh, uh, kickbacks no sa mga politiko. So importante ang role niya sa sistema ng pandarambong sa pondo, pero hindi siya ang pinakamapagpasya rito. Ang nagpapasya in the end ay yung Kongreso na nag-a-approve ng budget at saka yung executive branch na gumagastos ng budget. Well, recently po, officially nag-resign na po ang isa sa mga ICI member, no? Ang pangalawang ICI member na si Rosana Fajardo. Ano po ba ang nakikita natin dito? Do you see in the future or next year ay talagang mabubuwag na itong ICI? Well, mukhang ganun, no? Mukhang mga huling hininga na ng ICI, no? Dahil in the first place nung nag-resign si Babe Singson ay kumbaga malaking malaking dagok na ito sa ICI at malaking kawalan sa kredibilidad ng ICI bilang investigative body. Ngayon may pangalawa pang member na nag-resign, isa na lang ang natitira sa esensya, no? So for now, pwede mo sabihin non-functional na siya kung isa na lang ang member ng komisyon. No? So, sabi nga, may question na sa credibility nito from the start. No? Binuo siya ng Pangulo, tapos mapapakita ba niya na truly independent siya at may kakayahan ba siyang tuntunin ang kung saan man ituro kung sino ba nang ituro ng ebidensya. Nakikita natin ngayon kapos, no? Dahil walang, katulad ng sinabi natin kanina, once tumuro na sa Malacanang, hindi na nag-imbestiga ang ICI. No? So mukhang may, cannot help but say, ano ba to? Is there some sort of selective investigation and prosecution? O meron bang cover-up na nangyayari? Yun po, kaya may serious questions po tayo sa ano pa ba ang kinabukasan ng ICI following this resignation. Well, alam naman po natin yung debate o argumento dito sa ICI, sinasabi nila wala talagang kapangyarihan, no? Ang komisyon na ito. Kaya po sa Senado at maging po sa Congress ay may isinusulong na batas tungkol dito. Kamusta po yun? Anong update po doon? Do you think there's a clear chance, a big possibility na maipasa po yun? Knowing na ang initially, knowing na ang mismong presidente saying na, kasi meron naman ng ombudsman, etc., that they can do their job separately. May mga sinyalis na mula sa Pangulo mismo at sa ombudsman, sinabi nila na i-wind up na rin yung ICI at mukhang nasa ganung mode na. Ang gusto mangyari ng Pangulo ay may hihilera tayong ilang mga mga usual suspects, tapos sila ang kakasuhan, then we will wrap it up, then we will move on. No, parang gano'n na. Tapos kaya nagbabanggit na siya. Nag-endorso siya ng mga reforms, di ba? Yung anti-dynasty bill daw, yung reform sa party list system and others. No, so parang nasa moda na ang Pangulo na tapusin na natin yung anti-corruption campaign natin, tapos let's move on to other things. No, ang problema ay tatanggapin pa ito ng publiko. Ang paniniwala ko ay hindi. No, masyadong malaki yung nalantad o nasiwalat na corruption, na pandarambong. Trillions ang involved dito at hindi sasapat kung meron lang tayong ilang piling pananagutin, no? No doubt yung mga kakasuhan at yung mga kinasuhan na at kakasuhan pa, including yung mga Diskaya,
yung the Yap brothers, no that may ebidensya laban sa kanila, no? Pero ang sense din ng publiko, hindi ito yung kabuuang responsable. Hindi pa rin Right. Kung, napapanagot yung mga pinaka-responsable. Kung taking this opportunity na rin to ask you regarding, of course, yung iba pa po ninyong statement regarding this budget naman, itong 2026 budget. Meron po kayong concern doon even before yung unprogrammed funds and right now yung lumulobong budget para sa CIF. Paki-explain po to sa amin and why do you think na ganito po yung nangyayari sa budget natin? Well, tama yun. Una, kaugnay sa confidential and intelligence funds. Nakita na natin sa nangyari sa Vice President, no, kung gaano kadaling abusuhin ang confidential funds dahil nga may hiwalay at lihim na audit dito. No? Ngayon, sa halip na baguhin ang sistemang yan, in fact, ang posisyon natin, dapat walang confidential and walang hiwalay at special na audit process para sa confidential and intelligence funds. Dapat tanggalin na ito, no? So sa halip na baguhin ang sistemang ito, ay dinagdagan pa nga ang pondo ng confidential and intelligence funds. So kaya nananatili yung panawagan natin, dapat alisin ang lahat ng confidential and intelligence funds. All public funds should go through a transparent audit process at may mga ibang paraan naman para pangalagaan ang mga national security or whatever concerns. No? Bukod doon sa kabuuang budget, of course, nabanggit mo na tutol tayo doon sa pagpapanatili pa rin ng in fact, pinalaki pa nga yung unprogrammed appropriations with the BICAM. Yun ang dinig natin. Ano? Tapos, yung mga mukhang nananatili at pinalaki pa nga yung pork barrel system. No? Both yung allocations, yung mga tinatawag na allocables ng mga legislators, tapos pati yung ayuda, yung mga pondo na dapat para sa social services na ginawang pork barrel din, no? So kasama na yung medical assistance, yung social welfare funds, yung MyFit, yung AIC sa DSWD. And of course, yung mga the traditional pork barrel projects like farm to market roads. At ito pinoint out din natin, no? Nilakihan pa sa BICAM yung essentially discretionary or pork barrel funds for LGUs, no, yung local government support fund. So sa halip na sa kabila ng ng nasiwalat ng matinding corruption, yung sistema na the system that made it possible, yung pork barrel system, dinagdagan pa yung pondo para dito. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Samantala, in-extend ng PhilHealth ang deadline ng renewal ng accreditation ng health facilities hanggang January 2026. Ito po ay kasunod ng suspensyon sa pasok sa gobyerno sa December 29 at January 2. Kaugnay po niyan at iba pang issue, makakausap po natin si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish. Magandang tanghali, Angela, and magandang tanghali sa lahat ng ating taga-subaybay. Happy Christmas! Merry Christmas din po, Doc. Unang-una po, ano po ang magiging epekto sa mga ospital at clinics kung lampas po ng January 14 na makapagsumite at may tuturing na po ba na accreditation o re-accreditation ng kanilang aplikasyon? Yes po, because ang ating accreditation ay 1 year. So, kung sila po ay hindi makakapag-apply ng renewal ng accreditation, then definitely mapuputol po yung kanilang accreditation at magkakaroon ng gap. Once they applied after the
prescribed period, magiging re-accreditation period na po siya. Yun pong gap na walang accreditation ay hindi po pwedeng magbigay ng benepisyo yung mga ospital. Pero paano po sa panig ng mga pasyente? Ano po yung magiging epekto nito sa kanila kung may gap sa accreditation ng kanilang pinupuntahang health facility? Because we all know naman na we can only avail yung ating mga benepisyo sa PhilHealth kung accredited ang isang ospital. Opo. Well, kaya po pagka ganito na laging simula ng taon, we always advise na una, tatanungin po yung ospital kung sila po ay accredited o hindi. Because again, kung hindi po accredited at wala po yung kanilang hindi nakapag-file ng renewal, ay definitely po hindi nila magagamit yung PhilHealth benefit. Yan naman po ay tuwing simula lamang ng taon because again, ang atin po kasing accreditation ay naka-align doon sa license ng Department of Health or yung license to operate as a facility or as a hospital. So hindi po natin pwedeng ma-accredit kung wala pong license. And normally, yan ang dahilan kung bakit hindi nakakapag-file ang ating mga ospital kaagad-agad because of the LTO. So even if meron po silang accreditation nung nakaraang taon, pero ngayon hindi pa sila nakapag-re-accredit, hindi po pwedeng magamit ng mga members yung kanilang benepisyo sa ospital na yon. Yes po, because the accreditation ends December 31 po of the current year. Sa ngayon po ba ilan na yung mga nakapag-renew na at ilan pa po yung inaasahan na maghahabol po bago ang deadline? So far po, we have received around 40% of 1,900, almost 1,900 hospitals. So that's roughly around 1,000 facilities po yung nakapag-apply na. Pero around 60% or 900 yung nakapag-apply na and around 1,000 pa po yung kailangan magpa-renew. Okay. Yung mensahe po ninyo sa mga miyembro ng PhilHealth tungkol nga po sa katiyakan ng kanilang benepisyo sa 2026, lalo na po sa mga naka-confine o magpapagamot sa accredited facilities? Opo. Well, ang atin pong talagang advice is siguraduhin po ninyo na ang pagdadalhan ng inyong pasyente o inyong papasukin na ospital ay merong current accreditation or renewed accreditation. Kasi kung wala po at hindi pa po sila nakapag-apply, ay hindi po natin magagamit ang ating benepisyo. Well, Angela, kung halimbawa naman na ikaw ay naka-confine ng 2025, halimbawa na-confine ka ng December 30, 2025, tapos hindi ka pa na-discharge ng 2026, Right. yun naman ay covered pa. Kasi Okay. ang pinag-uusapan natin is admission. Okay. So, wag mangamba yung ating mga kababayan na ngayon ay naka-confine, pero Yes. pero accredited sila, pero kailangan mag-re-accredit, hindi na re-accredit, ay po pwede pa naman sila, hindi sila Yes. kailangan lumipat ng ospital. Yes. Okay, Opo. okay. Because ang ating pong basis is the admission. Okay, alright. Sa ilalim naman po ng all case rates payment system, paano po ba pinapabilis ng PhilHealth yung mga proseso po ng reimbursement para po direktang makinabang ang mga pasyente at health providers? Kasi ito po talaga number one problem eh. Hanggang ngayon po, ini-issue po sa inyo na yung backlog po na hindi nyo pa daw po nababayaran din sa mga ospital. Opo, well, ang atin naman pong general rule is automatic deduction. So dapat pag lumabas ang pasyente sa isang ospital, ay automatically deducted ang kanilang benefit. At any rate po, sa ngayon, I think, Angela, we already have improved on our processes because as a general rule, 60 days ang processing namin. Pero sa ngayon, in 2025, on the average, we are processing our claims at 23 days lamang. Meron pa ngang region na 16 days lamang napaprocess. And as a result of that, we already have paid around 270 billion pesos in benefits from January to December. Yun pong napabalita na around 1 billion pesos na hindi pa namin nababayaran, especially sa mga government hospital. Ang karamihan po ng mga claims na yan ay yun pong mga not
good claims, kundi ito po yung mga claims na ibinalik natin kasi may mga kulang na dokumento or mga claims po na denied because hindi sumunod sa ating polisiya. Pero itong mga ospital po na ito claiming na kayo po ay may backlog pa no, sa payment, ng reimbursement ng payment sa kanila, can they refuse patients na sabihin nila na wag muna dito sa amin, di namin na, kasi hindi pa kami binabayaran ng PhilHealth? Hindi po. Hindi po pwedeng mag-refuse ang isang ospital, lalo na kung ito man ay accredited ng PhilHealth. Actually, kahit nga po hindi accredited ng PhilHealth, as long as it is licensed to operate, hindi ka pwedeng mag-refuse ng isang ospital, lalong-lalo na kung emergency cases. And kung accredited po, hindi pwedeng mag-refuse. Well, as of today, as we speak, sapat po ba ang bilang ng accredited hospitals, infirmaries, at clinics para maserbisyuhan po yung, of course, pangangailangan ng mga miyembro sa buong bansa? Sa ngayon naman po, kasi halos around 98% of the hospitals in the country are accredited by PhilHealth. Yung pong 2% na iiwan, yan po yung mga hindi namin accredited kasi walang lisensya o kaya po ay nagsara na ospital. So far, Angela, we have around 10,000 accredited health facilities to provide different health services kasi hindi lang naman ospital ang ina-accredit natin, pati mga clinics, pati mga ambulatory surgical clinics, animal bite treatment centers, mga paanakan, HIV labs. So lahat po yan ina-accredit natin. And nationwide, we have around 10,000. Sapat naman po yan. Kaya lang, syempre, kung meron pang mga facility na hindi na accredited, ayan po ang tinatarget natin na ma-accredit pa rin natin para madagdagan yung access. Well, Doc, taking this opportunity to ask you na rin yung higit 270 billion pesos na benepisyong na ibayad mula January hanggang November 2025, katumbas po ng halos 80% na pagtaas kumpara nung nakaraang taon. Paano po ninyo tinitiyak na, of course, tuloy-tuloy at napapanahon po ang pagbabayad ng claim sa mga ospital at, of course, yung mga clinics din? Yes. Sa ngayon naman, Angela, before we come out with a benefit package, ito po ay may karampatan na actuarial financial impact analysis or dumadaan siya sa actuary para masigurado na sustainable po yung ating program. So, katulad po niyan, wala tayong budget last year, nagbalik tayo ng 60 billion, pero nag-increase pa rin tayo ng benefit payment at nag-increase tayo at nag-expand ng ating benefits. How much more sa ine-expect natin na ngayong taong ito or 2026 ay nag-expect tayo ng mas malaking budget na ibibigay ng ating gobyerno. So maaasahan din ng ating mga kababayan or bawat miyembro ng PhilHealth na lalo po nating palalakasin at palalawakin ng ating mga benepisyo at pagagandahin ng ating serbisyo. Well, Doc, yung yung utos ng Supreme Court na ibalik po sa inyo mula sa National Treasury yung 60 billion na pesos fund, may update na po ba tayo dito? Well, Angela, I think ang mekanismo ng gobyerno is actually to include the 60 billion in the 2026 budget na ibibigay sa amin. Kaya doon po sa proposal ng BICAM, kasama po doon yung 60 billion. And so once maaprubahan ang proposed budget for 2026, ay saka pa lamang po namin ito matatanggap or by 2026 pa. Alright, and of course, may epekto po ba ang pagtaas ng benefit payment sa financial sustainability ng PhilHealth? At ang question po dito, paano ito binabalanse? Well, sa ngayon po kasi, oo nga po, tumaas at lumaki ang ating binabayadan at patuloy pa rin nating ini-improve ang ating benefits. But kasabay po nito ay tayo ay nag-i-improve ng ating collection mechanism, ng ating investment, at yung pong prudent use of money administratively to make sure po na ang ating pong pondo ay yung pong pera na ibinibigay sa atin ay matatapatan natin
bawat piso ng sapat na benepisyo at magandang serbisyo para po mayroong isang korporasyon katulad ng PhilHealth na nagbibigay ng patas, mabilis at mapapagkatiwalaang serbisyo para sa lahat. Well, ano pa po yung mga inaasahan nating dagdag na benepisyo ng mga miyembro sa 2026? Well, alam mo naman na, Angela, na nag-expand na tayo ng benefits ng 2024 and 2025. Pero ang talagang priority namin by 2026 is really the primary care. So, inilungsad natin ngayong 2025 yung ating YAKA program na kung saan merong libreng konsultasyon, may libreng medisina at merong libreng laboratorio. And soon, i-expand natin ito to include pre-screening for the top 4 cancers in the country. So yung pong breast cancer, yung breast ultrasound and breast mammography, yun pong liver cancer para sa blood exam ng alpha-fetoprotein, which is an indicator of this cancer. Yun pong lung cancer, libre po yung ating low-dose chest CT scan, at yung colorectal cancer na libre naman pong makukuha yung ating colonoscopy. This will be part of the YAKA program or primary care to make our primary care program a more comprehensive one. And syempre, hindi pa rin po natin pababayaan ng ating inpatient benefit and patuloy pa rin po ang pagpapalawak natin at pagpapareview ng ating all case rates. Well, panghuli na lamang po, balikan ko lang po yun dun sa issue ng 60 billion na po na transfer po before sa National Treasury. Ano po yung mga improvement na gagawin ng management ng PhilHealth to make sure this won't happen again in any form? Well, yun naman pong ating pagbabalik ng around 60 billion is nakabase sa mga lumabas na pulisiya, katulad po ng provision sa General Appropriations Act, yung circular ng finance. Kaya po tayo ay tumalima because of those. And of course, clearances coming from other commissions. But ang isang dahilan daw kung bakit kami kinuhanan ng pera is of course, these are idle funds. Pero kung makikita mo, Angela, ngayon, napakalaki na po ng improvement natin sa ating mga benepisyo, sa pagpapalawak ng ating serbisyo, and patuloy po natin yung gagawin to make sure na ang bawat, again, ulitin ko, bawat piso ay may katapat na benepisyo at serbisyo para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Israel Francis Pargas ng PhilHealth. Isa pang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure nagbitiw sa pwesto. Pagkatapos nito, ICI bubuwagin na nga ba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Opisyal nang nagbitiw bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Rosana Fajardo. Kasabay nito, kinumpirma ng ICI na isinasapinal na lamang nito ang mga nalalabi pa nilang trabaho para i-turn over sa Office of the Ombudsman. Kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal. Live na magbabalita mula sa Taguig si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang update? Angela, tama, kinumpirma na nga ngayon na Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-resign na rin ang isa pa nitong commissioner. Sa isang pahayag ay kinumpirma nga ni ICI Commissioner Rosana Fajardo na nagbitiw na rin siya sa pwesto epektibo sa pagtatapos ng taong ito. Hindi naman ibinigay ni Fajardo yung mga dahilan sa kanyang pag-resign. Sinabi ni Fajardo na tumulong siya para sa paglalatag ng mga sistema para sa epektibong pag-iimbestiga. At nakagawa na rin ang ahensya o ang komisyon ng mga rekomendasyon
rekomendasyon para sa pagpapabuti ng procurement processes ng pamahalaan. Sinabi rin niya na nakumpleto na niya ang kanyang trabaho sa komisyon. Naniniwala rin siya na ang pag-iimbestiga at pag-prosecute ay hawak na ng ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Napapag-usapan na rin daw ngayon ang paggawa ng permanenteng komisyon na magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan para gawin ang mga responsibilidad ng kasalukuyang komisyon. Sa isang kahiwalay na pahayag naman, sinabi ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. na ang pagbibitiw ni Fajardo ay natural point lamang sa trabahong ginagawa ng komisyon. Kaya sa ngayon daw nakatuon ng pansin ng ahensya o ng komisyon sa pagsasapinal ng mga nagtitira pang referrals na isusumite sa Office of the Ombudsman. Angela, sa ngayon nakaabang tayo para sa ilan pang mga pagpapaliwanag at mga pahayag dito sa ICI. Kasi sa ngayon, Angela, wala pang nakapila para umupo sa hearing sa susunod na taon. At kung meron man, ay hindi pa rin malinaw kung may makakasama ba itong si Justice Reyes at itong si Special Advisor Rodolfo Azurin. Angela. Well, Gerard, sa ngayon ba meron na tayong balita tungkol sa kung magbibigay pa sila ng kapalit nitong dalawang nag-resign na commissioner sa ICI or hindi na? Tama, Angela, magandang tanong 'yan kasi dun sa pagre-resign ni Rogelio Singson, dating Commissioner Rogelio Singson, ang sabi niya ay hindi hawak ito ng ahensya, ito ay nasa Malacanang na. So sa ngayon wala pa tayong nakukuhang komento mula dito sa ICI kung paano nga ba ang next steps, kung mag-a-appoint ba o hindi na. Angela. Alright, maraming salamat Gerard de la Peña. Samantala, dumarami na ulit ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX isang araw matapos magpasko. Para sa update, magbabalita live mula sa PITX si Mobile Journal, Evan Tarique. Evan, ipakita mo naman sa amin ang sitwasyon dyan. Angela, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdating ng mga pasahero dito sa PITX matapos na magpasko. Sa ngayon, currently ikutin natin yung lagay ng terminal ngayon. So mga oras ito yung entrance ng terminal, may kita natin na mahaba ang pila sa ngayon. May kita natin, lalabas pa yan ng terminal kung saan umaabot na dito sa labas ng terminal yung pila ng mga tao nga gustong pumasok dito sa loob ng terminal. Pagdating naman natin dito sa may kabilang side kung saan yung gate 5, ito yung isa sa mga gate na talagang pinupuntahan at tinatambayan ng mga pasahero para mag-antay ng kanilang susunod na biyahe. Ayan, may kita natin na marami pa rin talagang tao at yung iba, dahil wala na maupuan, dito na lang sa sahig sila umuupo. Pero kung ikukumpara natin, Angela, ngayong araw doon sa mga nakaraang araw, halos parehas lang o mas marami pa yung mga pasahero ngayon, dahil nga yung ilan, nagpasko dito sa Metro Manila at doon naman sa kanilang mga probinsya magdidiwang ng bagong taon. Doon naman sa mga inikot nating mga ticket booth, nakikita natin mahaba pa rin yung pila doon sa mga ticket booth na papuntang Bicol at kasama na rin kanina yung punta natin papuntang Mindoro. Mahaba yung mga pila doon at yung ilang mga pasahero nga na ating nakausap na nagtsatsagang pumila doon, halos mga 4-3 oras na sila nga nakapila doon para nga bumili ng ticket. Pero unfortunately, sa huling pakikipag-usap natin sa kanila, baka mamayang gabi pa yung kanilang tickets na makuha. Pero paalala naman ng mga otoridad dito, bawal pa rin yung pagdadala ng mga matutulis na bagay, flammable materials, at yung mga flammable materials, pati na rin yung mga lighter, dahil sa entrance pa lang, kukumpiskahin na yan. At dagdag pa nila, bawal rin yung pagbibitaw ng bomb jokes dahil nga kanina lang may isang pasaherong hinarang at sinita ng mga otoridad matapos nga mag-bomb joke ito. Pero agad naman din siyang pinaalis dahil nga matapos nga na kumpirmahin na wala naman talagang dalang bomba yung individual na ito. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarique. Silipin naman natin sa putong ito ang sitwasyon sa bus terminal sa Cubao. Magbabalita live si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, nasa ang terminal ka at may mga biyahe pa rin ba dyan? Angela, nandito nga tayo sa Cubao Bus Terminal kung saan pa southbound yung mga biyahe. At ililibot ko kayo, Angela, kung ano ba yung kasalukuyang sitwasyon dito sa terminal na ito.
kung makikita nyo sa aking likuran ay talaga namang punong-puno at napakahaba ng pila sa mga terminal dito. At kanina may nakausap tayo na hindi na sila nakapag-book ng ticket dahil hanggang 30 daw, December 30, Angela, ay hindi na pwedeng mag-book, fully book na yung mga tickets papuntang Camarines Sur. Habang ngayon naman, itong mga nakikita nating nakapila dito, Angela, ay ito yung mga papuntang Daet, habang dito naman sa kabila ay mga papuntang Quezon Province. Pero itong mga nakikita natin, Angela, hindi sila mga nakabook na passenger, mga bibili pa lamang ng ticket, mga chance passengers dahil nga wala na ring mabook para dun sa mga fully aircon buses natin. So itong mga nakikita natin, Angela, ay puro para sa mga non-aircon buses. At sabi nga kanina, dahil sa haba ng pila, simula 8 a.m. pa lang ang ilan sa mga kababayan natin dito, mga kapatid natin, ay hindi pa rin nakakabili ng ticket hanggang sa ngayon at inaasahan na baka daw bandang alauna pa sila ng hapon o mas matagal pa bago makakuha ng ticket. Pero Angela, patuloy yung kanilang pag-asa na baka ngayon ay makabiyahe na sila mamayang hapon kahit bandang gabi para makauwi sa kanilang mga pamilya para sa bagong taon. Ang iba kasi sa mga nakausap natin, Angela, ang ine-expect daw nila ay baka daw wala na masyadong babiyahe ngayong araw, kaya nag-decide sila na ngayong December 26 mag-book or pumunta dito sa terminal. Pero yun nga, may ilan sa ating mga kapatid na nabigong mag-book ng kanilang mga ticket. Ayan, Angela, idilibot ko kayo. At ito, pinakahulihan pa to ng pila, at pagpunta natin dito sa bandang unahan or bandang entrance ay marami pa rin ditong mga nakaupo at nag-aantay na makasakay sa kanilang mga bus. At ito nga, Angela, ito, Quezon Province, Aurora, Daet, Camarines Norte. At ang fully book na ating mga biyahe ay around Naga. At ito nga, Angela, ito sa aking likuran, ito din, puno din yung mga upuan dito. But may mga dumadating pa rin tayo ngayon na nagbabaka sakali na makasakay ngayon sa buses. Ayan, patuloy pa rin. At ito, mahigpit din yung seguridad natin dito, Angela. Patuloy yung kanilang pag-check kung meron bang mga matutulis na bagay, mga flammables. At pinaka-pinagbabawal ngayon, Angela, dahil nga malapit na yung bagong taon, bawal din daw magbitbit ng paputok dito sa terminal na ito. At syempre, Angela, papakita ko na rin sa inyo yung lagay ng trapiko dito sa EDSA. At ito, makikita natin na light to moderate pa naman yung dali ng trapiko dito sa EDSA pa southbound. Pero asahan daw na baka mamayang hapon, medyo bumigat ang trapiko dito sa EDSA, Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Sa Binondo naman, nagsisimula ng dumagsa ang mga bibili ng pampaswerte sa bagong taon. Para sa update, magbabalita live mula sa Maynila si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, mabenta na ba ang mga pampaswerte dyan? Sila ngayon nga ay medyo hindi pa ganoon katao ang bilihan ng mga prutas dito sa Binondo. At pinapaniwalaan niya nating mga Pinoy, syempre, na kapag nabuungan natin itong 12 na prutas sa handaan natin, lalo na sa Mega Noche, maswerte daw ang dating ng ating bagong taon. Pero ngayon, wala pa masyadong namimili ng mga prutas dito. At ilan nga dito sa mga presyo, ilan sa mga mabenta dito ay yung mga grapes, yung mga ubas na ang presyo ay naglalaro sa 300 pesos. Pero na po. Ito, 300 pesos per kilo yung mga ganito. So, dito naman, isa sa mga nakita rin natin ay sabi sa atin yung mga cherry na pumapalo naman sa 1.5 yung kilo, yung mga ganitong cherry. Ayan. So, 1.5 ang kilo. At ilan din sa mga nandito ay yung mansanas, orange, at yung mga mansanas, yung mga orange and kiyat-kiyat, dun sa mga presyo niyan, yung iba dito per pieces, katulad na lang ng mga apple na 50 pesos per pieces, yung mga orange na 50 pesos per pieces. Sa kiyat-kiyat naman, ang presyo niyan ay naglalaro sa 200 pesos to 250 pesos per kilo. So ito nga, Angela, ang sisti ngayon dito sa may Binondo. At ayon din sa mga nagtitinda rito, ay asahan niya raw na medyo tataas pa yung mga presyo ng mga prutas na to habang papalapit ang bagong taon. Kaya paalala rin nila na habang maaga pa at medyo mababa pa ang presyo, magtungo na dito at mabili na. Yan na muna ang update dito sa Binondo, Maynila. Balik sa inyo dyan, Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.
Mga kapatid, ang daming handa kagabi pero ang daming tira. Ngayon, ano nang gagawin mo sa mga leftovers? Pag-usapan po natin. Hi there, this is Sinkitan, your pambansang world coach. Nako, December 26 na at alam po natin na eksena ng ref natin puno ng tira-tira. Walang gusto na kumain dahil paulit-ulit na, sawang-sawa na. O, ang tanong, anong pwede natin gawin? Pero bago natin pag-usapan yan, alam mo ba, according sa datos, 30-50% ng mga holiday food, ay nako, na uuwi lang, na itatapon po. Oo, dahil napanis. Sayang, hindi po na-repurpose. Alam po naman natin, may kasabihan po ang ating mga matatanda, di mas marami pong mga taong hindi nakakakain kumpara sa mga taong nakakain. Kaya nga, ano pong unang kailangan gawin natin sa mga tirang ham, lechon manok, bagong ulam? Alam mo, ang pwede natin gawin? Fried rice! O, kaming mga Chinese, oo. Alam nyo ba, yung mga nakakain po natin na fried rice na mga asado, yan po ay mga hindi nabenta. Chinap-chop na lang po yan. Ginawang fried rice. Add ka lang itlog, bawang, konting gulay. Ayan na! Or pangalawa, pwede natin gawin yung mga ham or mga chicken. Cut po natin to small pieces. Sandwich spread. Lagyan lang ng mayonnaise and pickle. Pangatlo, pwede natin himayin yung mga manok na natitira. Adobo flakes. Di ba nga mga lechon? Lalo na yung mga lechon. Nako. Pangalawa, yung mga tirang pasta. Oo. Ano namang gagawin po natin? Siyempre, kung may sobra, pakuluan natin ulit. Di ba? Para lumambot. Pagkatapos niyan, add fresh sauce. Or if not naman, pwede natin gamitin. Alam mo, ito, hindi pa alam ng tao. Pwede kang gumawa ng pasta pie. Lagdagan mo lang ng cheese, tapos lagdagan mo ng konting ricados, i-oven. Nako, bago ng ulit na ulam. Yung mga tirang gulay naman, ano pwedeng gamitin? Soup or omelette. Diba? Pwede tayong gumawa ng vegetable soup or gulay omelette. Chop everything, add 1 egg. Ay, syempre, ayun na. Tirang tinapay naman, ano pwede natin gawin? French toast, sosyal. Lagyan natin ng bread, egg, and milk. Or if not naman, pwede natin i-oven toaster at gawin nating toasted bread with margarine at with asukal. Woo! Kaya kung makikita nyo mga kapatid, ang daming pwedeng gawin sa mga leftover. Ang Noche Buena leftover is opportunity, hindi dapat itapon. Pwedeng gawin bagong ulam, bagong dish, bagong paborito. Ang susi is creativity, safety, and storage. Sana naman naliwanagan kayo mga kabudgetarian. Nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Hola mga kapatid, pwedeng ipanglaban internationally. Yan ang comment ng mga nakanood sa sinihan sa MMFF entry na Manila's Finest. Narito pong report. Unang araw ng screening, pero wagi agad sa audience at reviews ang Manila's Finest. Bukod kasi sa napakagandang storyline, sinipagan din sa pag-promote sa sinihan na ito sa Mandaluyong. Ang cast sa sina Dylan Menor, Ashton Olviga at Tyke Sanchez. Napakanta pa sila ng soundtrack na Sandalan. Namigay rin ng signed merch. Dumalo rin sila sa block screening na kinarir ng fans with photo booth and patarpulin pa. In fairness naman, effective ang paandar ng cast dahil almost sold out hindi lang sa physical booth kundi sa online ticketing, ang Manila's Finest. Lahat ng pelikula talagang pinapalabas ngayon sa MMFF. For sure, may matututunan kayo doon. Marami din kailangan makanood ng Manila's Finest kasi ito rin yung parang feeling ko kailangan ng mga Pilipino. And I think it's a very good awakening para sa ating mga Pilipino. I'm very grateful to be part of Manila's Finest, kaming lahat, and to share the lessons, the stories that people would understand. Approved din sa mga nanood ang Manila's Finest na tungkol sa grupo ng mga pulis noong dekada 60. Hangang-hanga rin sila sa acting ni Piolo Pascual at kapatid Cedric Juan. Napakahusay, sobrang captivating. Kahit yung mga sinasabi po nila ng mata-mata acting, parang nadala po kami doon. Lahat sila actually, especially si Cedric Juan.
And of course, si Piolo. Ano pa bang masasabi natin kay Papa P? Napaka-husay. May movie na, may nauwi pa raw silang aral sa pelikula. We should stand for the truth, for justice, and for righteousness. I think it's one of the most important things na ipalabas, makita ng mga kabataan yung panahon. To look back, ano yung mga pwede nating makita before, yung experiences na maybe may matutunan tayo mula doon. Sa internet, sunod-sunod ang post ng moviegoers na pang-international daw ang atake ng Manila's Finest. Wish naman ng iba, madagdagan pa ang sinihang ipapalabas ang pelikula. Hatid ng MQuest Ventures, Spring Films at Signal, napapanood na sa 80 Cinemas ang pinakamakabuluhan at napapanahong pelikula ng taon, ang Manila's Finest. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. Mga kapatid, 6 natulog na lang bago ang 2026. At yan po ang mga babanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH. Nag-servisyo para sa Pilipino.